Tinalakay naman ng Committee on Revision of Laws at Committee on National Defense and Security ang ilang probisyon sa panukalang isinusulong upang palakasin pa ang ating depensa laban sa espionage at mga banta na rin sa pambansang seguridad. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Sofia Potenciano, live rin mula sa Batasang Pambansa. Sofia? Princess, umabot sa mahigit 3 oras ang talakayan na House Committee on Revision of Laws at Committee on National Defense and Security hinggil sa pag-aamyenda ng ilang probisyon sa espionage law. Our laws are really outdated. Ito ang binigyan diin ni House Committee on Revision of Laws Vice Chairperson at San Juan City Representative Isabel Zamora sa ginanap na Joint Committee meeting ng House Subcommittee on Penal Laws at Committee on National Defense and Security. Sa pagdinig, masusing sinuri ng mga mambabatas ang draft ng panukalang magpapatibay sa isinusulong na espionage law. Layo ng panukalang batas na ito na palawakin ang saklaw at linawin na maaaring ipatupad ang mga probisyon laban sa espionage sa panahon man ng kapayapaan o digmaan. Ayon sa mga mambabatas, sa pamamagitan ng pag-amyenda, papatawan ng mabigat na parusa ang pakikipagsabwatan, pagpaplano o pagpropose na pang-espiya, pati na rin ang sinadyang pagtatago o hindi pagre-report ng acts of espionage sa mga kinauukulang ahensya. Binigyan diin na mahalaga ang mga pagbabagong ito upang palakasin at patatagin pa ang depensa ng bansa laban sa mga banta sa pambansang seguridad at nang matiyak na may sapat at malinaw na batayan legal sa pananagutan ng mga lalabag sa soberanya ng Pilipinas. Princess, sa pagtatapos ng pagdinig, inaprubahan din ng dalawang komite ang espionage law subject to style and formatting. Nakatakda ring irebisa ang draft upang isama ang mga suggestions at amendments ng mga miyembro ng komite at mga dumalong ahensya. At yan lang muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, Congress News.